Pinag-iingat ni Sian Gaza ang mga Kim Pao fans, lalong-lalo na ang mga loyal fans nito na mga generous. Baka ay ma-scam dahil sa mga hula umano na hindi maganda tungkol sa Kim Pao, at lalong-lalo na kay Kim Chu. Sa pinalabas na video ni Sian Gaza, ay walang paligoy-ligoy na sinabi nito na dapat ay aware at mag-ingat ang mga Kim Pao fans, na baka ay malagay sila sa isang scam umano ng isang psychic na talaga namang malala umano ang hula nito sa Kim Pao, lalong-lalo na kay Kim Chu. Sa mga ganitong mga aktibidad umano ay may mga sinasabi silang pang-contract, pero itong psychic umano na ito ay isang scammer at hindi talaga totoo umano ang kanyang mga hula. Sabi ni Sian na mag-iingat ang mga Kim Pao fans dahil baka ay malagay sila sa isang scam. Marami daw kasi ang mga generous at loyal talaga ng fans ng Kim Pao, dahil nga ay may tinatawag na pang-entre sa mga masasamang hula, ay baka dito ay ma-scammed ang mga Kim Pao fans at magbigay ito ng pera, para lang kontrahin ang masamang prediction nitong scammer daw na manghuhula. Narito at pakinggan ang sinabi ni Sian Gaza. Kaya pala siya ganun ka-affected at pinagkamalan pa ako na ako nagbenta ng amulet. Nakukuha niya na ngayon yung negosyo niya, yung modus operandi niya. Na yung mga kawawang baliw na baliw sa kanya, pagbabayarin niya ngayon para hulaan niya ng kapalaran at sasabihin niya, puros negative, mamamatay yung ganyan, mapapahamak kayo, magkakasunog sa bahay ninyo. At para hindi mangyari yun, dadasilan kita ngayon dito sa video call kung maghuhulog ka ulit ng pera sa aking bangko o GCash. Lapit mo ako ni Baldwin. And she's earning 1 to 2 million pesos per month because of this. Pabayad sa hula, bayad sa amulet at bayad sa mga orasyon at dasalin pangontra sa kamalasan ng kanyang nabisyon kuno. Ang lulo! Paano ko nalaman? May lumapit na sa aking 2 tao. Nung una, hindi ko pinansin. Nung pangalawa, hindi ko na nakayanan. Kaya sabi ko, dapat i-expose ko na to. Hindi na to pa pwede. Ako naniniwala ako na sa mundo ng social media, kanya-kanyang trip lang yan eh. Yan si Rendon Labrador, may kanya-kanyang trip. Okay, sila Donald Bartolome, my friend. OG Diaz, may kanya-kanyang chismisan trip. You know, sila Skusta, sila Angelica, sila Floji, sa social media, kanya-kanyang trip lang yan. At yung trip niya itong vision, wala namang problema kung kailangan lang yun ng views. YouTuber siya, kailangan ng views, so kailangan niya ng branding na kunyari, vision, camera siya with black magic, it's okay. Kanya-kanyang trip lang niya. It's the social media, ladies and gentlemen. Pero yung ganito, na ginagamit mo sa isang malalang modus operandi na hindi lang pang-i-scam, no? Hindi lang pang-i-scam, ako scammer ako before. Tama? So I understand that part. Talagang nalalaman ka ng tao. Pero ito iba to. Grabe yung psychological trauma na hinahatid mo sa tao tapos pineperahan mo pa sila at the same time. Bakit? Yung isa na lumapit sa akin na babae, yung parents niya ay nasa Dubai. At dahil bilib na bilib siya dito kay Rudy Baldwin, yun nga yung ginawa sa kanya. And latter na lang yung nalaman na manipulate pala siya, nag-gaslight lang pala siya. Sinabi ni Mama Matay daw yung parents niya at kailangan bumili itong amulet at kailangan orasyon. Nakagastos siya ng almost 100,000 pesos. Ito namang isa na yung babae na nagkaroon ng COVID. Okay? Yung kanyang magulang. At sinabi ni Rudy Baldwin sa kanya na pwede magkaligtas ang kanyang magulang pag bumili nitong amulet ito at dinasalan ko yan. Nagbayad siya tapos namatay yung magulang niya. Humingi siya ng refund ngayon. Namatay yung magulang niya eh. Useless yung amulet, tama? Useless yung orasyon, namatay yung magulang niya. So ano gagawin niya? Humingi siya ng refund. Ang sinabi ba naman sa kanya, ikaw ang susunod kapag ka binigay ko sa iyo ang refund. Walang yan! Lala mo, Rudy Baldwin. Hindi mo Ang galing eh, no? Minamanipulate niya rin tayo. Marami naman talagang nagsasabi na lahat ng kanyang prediction ay hindi nagkatotoo, at sadyang nagkataon lang din ito, at minsan na din itong napatulfo dahil na-scam umano at hindi nagkatotoo ang mga sinasabi nito. Pansin ko din sa isang pangmanghuhula, ay maganda ang kanyang naging prediction sa Kim Pao, at sinabi pa nga nito na ready na si Paulo mag-settle down, si Kimi na lang ang hindi pa ready. Tingnan nyo na lang po sa mga bagong upload na video ko, mas maganda yon at tumutugma talaga. Samantala, kinontra naman ni Kim Chu ang mga hula na kumalat sa social media, kung saan,
ay nakasuot pa ito na para bang manghuhula. Sabi nga ni Kim Chu, na ang hula ay isang gabay lamang, at meron pa din naman tayong tinatawag na free will, nasa inyo na kung maniniwala kayo o hindi. Grabe. Ganda nga sa karir ni... Gusto ko lang ipaalala sa lahat Ano na yung hindi prediction hawak mo? ng mga bituin ng ating kapalaran, gabay lamang ito. Meron tayong free will, kaya sundin natin ito. Yes. Maraming salamat, Bes.